Hello mga kaulam, ay ari daing. Ako ang gumawa ng daing na are. Tapos may tira pa akong balatong na ayan, nakailang init na eh. Digay sadya namang ang pangulam ay masarap pag nakailang init na. Isya, lantakan na natin at talagang sobra na ang gutom ni kaulam. May nagtatanong sa akin bakit daw ako'y laging gutom. Bakit daw ako'y laging, ay syempre, ay ariho ang aking vlog. Ako na may nagbablog lang pag ako'y gutom. Ay alangan man ako'y mag-vlog pag ako'y busog. Syempre, ay ari mo na rin lang namang ako'y kakain. Di ako'y magbibideo na para kayo mainggit sa aking sarap na kain. Charot. Biro lang ho yung mga kaulam. Hindi man tayo nagpapainggit dahil tayo naman ilaging ganito lamang ang kain araw-araw. Ay di anong ang gagawin natin. Ay pagkakataon talaga ako'y galing sa trabaho. Ay talagang ako'y gutom na gutom sa habaga naman ho ng biyahe. Tapos maghapon kayong magdadadakdak sa school. Tapos bukod sa biyahe, malayo pa ang nilalakad bago makarating sa bahay. Ay di syempre pagkagayon hoy, gutom na talaga pagdating sa bahay. Dahil sa school naman mga kaulam, doon sa trabaho ko, ang inyo lang ang makakain doon ay mga biskwit, kape. Kung yun, pwede ka naman kumain ng kanin, biryani, di iki u-order, ay di nga la ay iki magbabayad, medyo mahal. Ay minsan mga kaulam, na-order naman talaga ako dahil ako'y nagugutom nga sa school. Pero minsan mga kaulam, pag gusto ko talagang magtipid, ay di nagbibiskwit na lamang ako. At pagdating sa bahay ko, ano yung aking mga naiwang pagkain ng gabi pa, ay siya kong iniinit. Gayon na lamang ang buhay-buhay ngayon. Hindi pwedeng araw-araw ay bibilhin mo at walang mangyayari sa iyong sweldo. Doon na lang ang mapapapunta. Ay oo nga, digay naman kaya nga tayo nagtatrabaho para tayo kumain. Pero kung hindi mo din ibabalansi ang buhay, kailangan din nating ibabalansi ang buhay mga kaulam. Hindi porke tayo na Saudi araw-araw ay mag-o-order na lang tayo na mag-o-order. Siyempre mga kaulam, ibabalansi din natin kung saan din tayo makakatipid na masustansya din naman ang makakain. Kung pwede ka namang magluto sa bahay, ay di magluluto na rin. Pagkakadami ko hindi ito ngay tapos na ang aming inspection sa school. Diyos ko po, Rude, salamat sa Diyos. Alhamdulillah. Talagang yun ang aking masasabi. Alhamdulillah dahil tapos ng inspection, ibig sabihin makakaluto na ako ng maayos, makakaupo na ng maayos ng kain. Dahil parati na lamang bagang nagmamadali mga kaulam, dahil ang oras, buti sana kung ang aming bahay ay malapit sa school. Doon siguro kung ang bahay namin ay malapit sa school, baka sakali na iba-iba ang takbo ng buhay. Ang nangyayari kasi dahil nga sobrang layo ng aming bahay, hindi naman sobrang layo mga kaulam traffic talaga ang papunta doon sa aming bahay galing sa trabaho. Dahil yung aming lugar ay valedictorian talaga sa katrapikan. Hindi nga ang kadalasan ginagawa. Pag nagluluto ako'y dinadamihan na, inilalagay sa ref at tapos iinitin na lamang siguro ng mga 2 araw uli. Hindi ko na magawa yung kagaya ng dati na pwede araw-araw ako magluto, araw-araw fresh ang ulam. Ay ngayon hindi ko na talaga magawa mga kaulam at talaga namang mahirap-hirap din naman kapag yung sobrang pagod mo na tapos magbabasa ka pa ng kamay para ikaw ay magluto. Ay pagdating sa bahay, pang-iging na ang mga daming trabaho. Ang matindi doon ay nadagdagan nga ang aking tutorial at hindi naman pwedeng hindi magdadagdag dahil nadagdagan din ang ating gastos ngayon. Haba pa lang nalaki ang ating mga anak ay nalaki rin ang gastos. Kaya kailangan din ako talaga, iisip din ako mga kaulam ng way para madagdagan ng income. Hindi pwedeng hindi mga kaulam dahil hindi talaga aabot ang dulo sa dulo. Dati nakakapagluto pa ako ng mga pa-order, imbutido, leche flan, ginataang tulingan, sinaing na tulingan, bagoong lahat. Ngayon mga kaulam talagang napansin ko, hindi ko na rin talaga magawa. Dahil nga sunod-sunod, sabay-sabay ang aking mga trabaho. Sumabay pa yung maliit ang aking kusina ngayon. Diyos ko po, mahigpit. Pero dinaan ko lang kayo talaga sa hunta mga kaulam. Ay anong sarap ng aking kain at balahatong ang aking pangulam. Kahapon, sana magpapansit ako dahil kahapon mga kaulam, hindi talaga ako nag-tutor. Sinabi ko talaga kahapon sa magulang ng aking tutorial na pakiusap hindi ako pupunta dahil kailangan kong matulog. Ilang gabi akong kulang sa tulog at pahinga. So kailangan kong matulog. Kaya pagdating ko kahapon sa bahay, plakda agad tulog. Dahil nagkataon din na naiwanan ko ang cellphone ko sa school, sa aking drawer. So hindi ako nakapag-cellphone kagabi. Siguro sinadya na rin ng Diyos na maiwanan ko ang cellphone ko kagabi para ako ay dire-diretso at walang abala ang tulog. Talaga mga kaulam, dumating ang asawa ko ng alas 8. Mahimbing na raw ang tulog ko at ako ay medyo naghihilik na raw ako. Hindi na lang daw niya ako inabala at talagang alam daw niyang ilang gabi akong walang pahinga at ilang gabi akong kulang sa tulog. Kaya sabi niya ngayong umaga sa akin, ang sarap ng tulog mo nung dumating na ako. Inggit na inggit ako sa iyo, sabi niya.
Sabi ko, ba't ka naman maiinggit sa akin? Matutulog ka na rin. Pero naalimpungatan ako ng mga 11 o'clock. Gising pa siya naglalaro sa cellphone. Kaya nabulyawan ko talaga. Dahil ang asawa ko ngayon ay hindi na nakakatulog sa hapon dahil sinusundo niya ang anak ko sa university. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ka na nakakatulog sa hapon. Kaya matulog ka ng maaga. Huwag yang ganyan na laro ka pa ng laro sa cellphone. Nabulyawan ko siyang 11 o'clock. O di ayun, natulog na. Ay siya, diyan na kayo mga kaulam.